Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Kapag sinasabi po natin na ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay tapat, we are speaking through experience. Totoong naramdaman natin, kaya pag inaawit po natin, alam natin na hindi lang ito salita, ito po ay experience po natin. Kaya sa pag-aaral po natin ngayong umaga, sagutin po natin itong tanong na ito. Bakit ka narito ngayon? At sabayan niyo po ako sa atin pong pagkausap sa sarili natin. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go! Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, tulad po ng aming binanggit sa aming mga sarili, nandito po kami, nagfo-focus po kami sa inyo. Gusto po namin na marinig ang tinig mo. Gusto po namin, Panginoon, na mahipo namin na laylayan man lang ng iyong kasuotan. And we pray, Lord God, na puspusin mo po nawa ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ng presensya ng banal na Espiritu. Ang lugar na ito, ang puso namin at ang mga salita na amin pong pagbubulay-bulayan. Pangunahan mo kami, Panginoon. We look up to you. We thank you, Lord God, for how you're going to bless us today. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Ang pamagat po ng mensahe natin ngayong umaga ay family or ministry. Ano ba ang dapat inuuna? Family ba dapat ang inuuna? O ministry ba dapat ang inuuna? Ano ba ang dapat unahin? Napakadali pong sagutin yan pong tanong na yan kapag ka-obvious ang sagot. Nagsisermon ako dito, ang misis ko halimbawa, nandiyan dyan, buntis, manganganak, titigilan ko magsisermon at dadaling ko po sa ospital yung asawa ko. Obvious. Diba? Nagsasalita tayo rito, meron nahulog sa bintana o yung anak mo ay nanganganib, bibitiwan mo lahat para doon sa anak mo. Pero may mga pagkakataon po na kailangan nating malaman dahil nakakalito. Halimbawa po, ngayong umaga, dilapitan ka ng anak mo, sinabi sa'yo, Dad, ang tagal na nating hindi nakakapag-banding. Mag-basketball naman tayo ngayong umaga. Sunday morning, nilapitan ka kanina, no? Basketball naman tayo, ang tagal na natin hindi nakakapag-bonding together. Ano unahin mo? Worship o basketball with your child? Mahirap sagutin. O sinabi ng asawa mo, matagal mo na ako hindi na ilalabas, mag-date naman tayo sa Sunday. Ano gagawin mo? Sasamahan mo siya mag-date ng Sunday o sasabihin mo sa kanya, mag-worship muna tayo? Minsan po, mahirap sagutin. Yun ang mga madaling bagay na malalaki, madaling sagutin. Pero may mga bagay na komplikado and confusing kung paano po natin haharapin. Si Jesus, paano niya ho kaya hinarap ito pong question na ito ng family or ministry? Paano kaya niya ito hinarap? Samahan niyo po ako sa pagbasa mula po sa Luke chapter 2, verse 41 to 48 munang babasahin natin. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya ay 12 taon na, dumalo sila sa pista. Ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang siya ay kasama ng pangkat. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Pagkatapos, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Ngunit hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa templo, sa loob ng templo. Siya ay nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. Namanghari ng kanyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kanyang ina, Anak, ba't mo naman ginawa ito sa amin? Lubhang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Natutuwa ba mga magulang nila kay Jesus or hindi? Hindi. Natutuwa ba si Jesus sa ginagawa niya or hindi? Natutuwa. Nagmi-ministry ba si Jesus or hindi? Nagmi-ministry. Alam po natin itong kwentong ito. No, bata pa si Jesus, 12 years old pa lamang po si Jesus, nagpunta sila sa templo at nung uwian na, hindi umuwi si Jesus. Nagpaalam mo hindi? Hindi. Diba? Alam ba naman itong Jesus na to? Mapapalo mo talaga kapag ganito naman yung ginagawa ng anak mo. Sa loob ng ilang araw bago po nila natagpuan si Jesus, 3 araw. Anong ginagawa ni Jesus sa loob ng 3 araw? 3 araw bago po nila natagpuan si Jesus sa templo.
Saan ho kaya nila hinanap sa loob ng 3 araw? Siguro akala nila, bata yan eh. Siguro nasa playground. No, bata yan, siguro nag-ML. No, bata yan, siguro iniisip nila siguro. Hindi nila inisip, bata yan, tignan natin sa templo. Hindi nila inisip. Kaya 3 araw na, tsaka pa lang nila naisip, tignan nga natin sa templo. O baka nga kaya nasa templo, baka kaya nagpunta sila sa templo para magsumbong na. Hindi dahil baka tingnan natin kung nandun. Hindi. Baka nandun sila dahil magpatulong na tayo, magpa-pray na tayo, humingi na tayo ng asiste. Baka ganun. At nakita nila si Jesus na nagmi-ministry doon po sa loob ng templo. Unang tanong, ano po ang inuna ni Jesus? Family or ministry? Okay, malinaw yan ha, pero tuloy ho natin. Huwag ko kayo mag-alala. Tuloy natin. Mukhang kinabahan agad kayo eh. Pero ang maganda po rito, ang unang matututunan po natin dito, si Jesus, kahit bata pa lang, nagmi-ministry na. Ibig po sabihin, even kids pwede or dapat mag-ministry. Ibig po sabihin, yung po mga anak natin, bata pa lang, minumulat na po natin dapat sila sa paglilingkod sa Panginoon. Minumulat na po natin sila sa importansya na itong unahin natin, bagong lahat ng bagay, yung pagsamba natin sa ating Panginoon. Pag yun yung mga matatanda, tignan niyo po ito si Jesus nagpaiwan after po nung pista, pero yung mga magulang niya, nagtuloy-tuloy ng umuwi. No, bakit po? Kasi po yung mga magulang niya nasa pista dahil required na nasa pista po sila. Pero nung umuwi na sila kasi tapos na yung pong requirement na nasa pista sila. Ngayon po si Jesus hindi na required na magpaiwan, pero nag-ministry pa rin po si Jesus. Ito po yung magandang ituro natin. Pagka nakita po ng mga anak natin, ay yung mga magulang ko, hindi naman importante sa kanila ang ministry. Paglaki nila, I promise you, hindi importante sa mga anak natin ang ministry. At kapag lumaki po ang mga anak natin na hindi importante sa kanilang ministry, saan nyo hahanapin ang mga anak ninyo? Nasa beer house. Saan nyo hahanapin? Nasa barkada, nasa gang, nasa tribo, nasa clan, at kung ano-ano na po ang pinagagagawa. Mas maganda po, palakihin po natin ang mga anak natin na may pagkatakot at pagmamahal sa Panginoon. At pinapangako ko po sa inyo, hindi ko kayo magsisisi. Hindi po tayo magsisisi. Bata pa lang po, punta ka sa Sunday school. Kahit na pagdating sa Sunday school, nanggugulo lang, tumatalon-talon lang doon, kain-kain, mabuti na ho yun. Sama natin ang mga anak natin sa church. Kahit po nasa church, nag-ano lang naman, pastor nag-i-internet lang naman sa church Okay na yun. At least alam po nila na kapag Sunday, importante yung Sunday para sa atin. At least alam po nila na yung Sunday is special day sa atin at sila ang may problema kapag hindi sila nag-focus. Later on, pag matanda na po sila, maiisip po nila, nung bata ako, dinadala ako ng magulang ko lagi sa church. Hindi nga lang ako nakikinig, pero ngayon naintindihan ko na. Pero pag lumaki po sila, nung bata ako, hindi na ako dinadala sa church kasi hindi naman din lang daw ako makikinig. So mga anak, makikinig ba kayo o hindi? Hindi. Wag na kayong pumunta sa church. Pare-pareho na lang tayo wag pumunta sa church. Palakihin po natin ang mga anak natin sa pagmamahal sa Panginoon at paglilingkod sa Panginoon. Tuloy po natin yung pagbabasa natin dito. Luke 2:49-50. Sumagot si Jesus, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako ay dapat mamalagi sa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niyang ito. Ang sabi si Jesus pa nagulat. Ba't nyo ako hinahanap? Siya pa nagulat. Hindi nyo ba alam? Dapat nasa bahay ako ng aking ama. Alam ba ni Mary at ni Joseph na dapat si Jesus nasa bahay ng kanyang ama? Ang sagot po ni Jesus, hindi nyo kasi alam. Minsan po nagkakaroon ng problema sa family at ministry kasi po hindi alam. Hindi naunawaan. Hindi po naturuan. Hindi po nabigyan ng instructions. Pero ganun pa man, sa verse 50, hindi pa rin nila naunawaan. So sabi, ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niyang ito. Verse 51, siya'y sumama sa kanila, pauwi sa Nazareth, at siya ay naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Okay? Ang gusto po ni Jesus, mag-stay sa templo. Ang gusto po ng kanyang magulang, umuwi. Sino nasunod? Si Jesus o ang magulang? Magulang. Ano inuna ni Jesus? Family o ministry? Parang hindi kayo sigurado. Ano inuna ni Jesus? Family o ministry? Dito sa verse na to. Family. Kanina, inuna ni Jesus, ministry.
Ngayon, ang inuna ni Jesus, family. Ano ba talaga ang dapat nating unahin? Bakit si Jesus ganito? Hindi nagpaalam, nagpaiwan, 3 araw nawawala. Imagine niyo anak niyo nawawala ng 3 araw. Kung ano-ano nang tumatakbo sa isip ninyo. Hindi man lang nag-text, hindi man lang sinabi kung nasaan siya. Tapos ngayon, ano sabi rito? At siya ay naging masunurin. Okay? Sa kanila. Verse 52, lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumaki ang kanyang karunungan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ano ba talaga ang dapat unahin? Family o ministry? Alam niyo po, bakit itong sermon natin ngayon? Kasi marami na hong nangyari na nag-conflict ang family at ministry. Marami na hong nalito. Ano ba dapat ang inuuna natin? Family o ministry? At alam niyo po, nung ginagawa ko po itong mensahe na to, inaamin ko sa asawa ko, sabi ko ito yata ang pinakamahirap na mensahe na ginagawa ko. Kasi po, sensitive itong mensahe na to. Kaya ang prayer ko po, sana po masagot natin ng maliwanag today. Ano ba dapat ang unahin? Family o ministry? May nagsasabi na pag nag-conflict ang family at saka ministry, unahin mo family. May nagsasabi, pag nag-conflict ang family at ministry, unahin mo ministry. Sino rito nagsasabi, dapat unahin ang family? Sabi ko na wala magtataas ng kamay Sino nagsasabi na unahin ang ministry? Sabi ko na, wala rin magtataas ng kamay Pare-pareho tayong nalilito rito no? Pero ano ba ang sabi ng Biblia? Yan ang magandang una nating pundasyon. Ano ba ang sabi ng Biblia? Para sa mga nagsasabi na, Pastor, ministry! Ang dapat unahin, hindi ang family. Ano ba ang sabi ng Bible? Sa verse 1, sa verse 51, nakita natin kanina, si Jesus umuwi at naging masunurin sa kanyang mga magulang. Okay? Kay Jesus, sa verse 51, inuna ni Jesus ang family. Why? Kasi po, part of being godly is honoring your parents. Hindi ka pwedeng godly ang tawag sa'yo, makadiyos ka, taong simbahan ka, tapos bastos ka sa magulang mo. Lapastangan ka sa magulang mo. It does not compute. Kung nagko-computer ka, nagpo-program ka, error, error, error. Puro error. Hindi pwede na ikaw ay sumasagot-sagot at lumalaban sa magulang, tapos ikaw ay nagmi-ministry. Hindi ho yan magko-compute. No, utos po ng Diyos na tayo po ay maging masunurin sa ating mga magulang. Tulad po ni Jesus. Pagdating po sa unang miracle ni Jesus, alam niyo ba kung ano unang miracle ni Jesus? Yung water, ginawa niyang wine sa isang kasalan. Sino nakaisip nun? Si Jesus o yung nanay niya? Yung nanay niya. Sabi po nung nanay niya, anak, wala na silang wine. Diba? Ano sagot ni Jesus? Huwag mo akong pangunahan. Pero sino nasunod? Si Jesus o nanay niya? Nanay niya. Family o ministry? Family. Nasunod yung kanyang nanay. Sabi ni Jesus, hindi ko pa panahon. Pero, ginawa niya. Kasi po, sumunod siya, iginalang niya ang nanay niya. Nung si Jesus po ay nasa krus, nakapako sa krus, mamamatay na po siya. Ano po ang kanyang sinabi kay Juan? Anak, ang iyong ina. Ina, ang iyong anak. Sa kanyang huling salita, sa 7 last words niya, naisip pa rin niya ang family. Inuna pa rin yun ni Jesus. At isa pa ho, may nakisali pa dito si Paul. Ito, medyo matindi itong verse na babasahin ko. Nakisali si Paul sa usapan. Bilin ni Paul kay Timothy. Si Paul po ay discipler. Si Timothy, ang kanyang disciple. May bilin po si Paul sa kanyang disciple na pastor. Si Timothy po ay pastor. Ito po ang sabi niya, 1 Timothy 5:8. Ang sino man na hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya. Tumalikod sa pananampalataya. At mas masama pa kaysa sa isang hindi mananampalataya. Ano ba naman yan? Masakit. Parang sinampal ka ng kaliwat kanan dyan. Pastor, kapag inuna ko pala ang ministry, para palang tumalikod ako sa pananampalataya kung hindi ko kinakalinga yung aking mga kamag-anak at yung mga kapamilya ko.
So dito po sa mga verses na binasa natin, kung sinasabi mo, Pastor, una dapat ang ministry, kalimutan mo yung pamilya, masasampal tayo nito mga verses na ito. Kasi po ito po mga verses na to, nagpapakita sa atin, unahin mo yung pamilya mo, kalingain mo yung pamilya mo, huwag mong pababayaan ang pamilya mo. Maliwanag po yan sa mga pinag-aaralan natin na verses. So, pamilya ba ang dapat unahin? Para sa mga nasasabi naman po na, yes, Pastor, pamilya muna, yan muna, unahin natin. Ano naman ang sabi ni Jesus? Ano naman ang sabi ng Biblia? Okay, in our text kanina, nakita na po natin, pinrioritize ni Jesus ang ministry. Pero meron pa hong marami pang verses sa Bible na itong binitiwan ni Jesus. Luke 14:26. Hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Family o ministry? Ministry na. Alam niyo kung babasahin niyo po sa English ito, mas mabigat sa English to. No? Sa English po, ginamit dito, anyone who does not hate his father or mother or sister, or hate ang ginamit. Buti nga dito sa Tagalog, ano lang no? Sino mang umiibig ng higit. Mas mabigat sa English. Meron pa ho, minsan si Jesus po nagmi-ministry. Nagmi-ministry siya. Pinuntahan siya ng kanyang mga kapamilya para ho iuwi. Matthew 12:47-49. May nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap. Ngunit sinabi niya, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Family o ministry? Ministry. Luke 9:59-60. Sinabi naman ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Family. Sinabi sa kanya ni Jesus, hayaan mo na mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Huwag mo na ilibing. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Ministry. May kalugtong pa ho yan. Verse 61 and 62. May isa naman nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. Magpapaalam lang, mag-goodbye lang, magte-thank you lang. Pero sabi ni Jesus, at ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panayang lingon, hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Medyo mahigpit din si Jesus dito kaya importante po na maaral natin to Ano ba talaga ang gusto ng Panginoon? Family o ministry? Matthew 10:34-36. Huling verse na po ito tungkol dito. Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya nirang mismong mga kasambahay. Ministry din ang pinag-uusapan po rito. So, talaga hong meron pong timbang na kailangan po nating balansihin. Ano ba talaga? Family o ministry? Ano ang iyong priority? Alam niyo po, pag sinabi niyo po itong tanong na to, family or ministry? Pinipili ko family or pinipili ko ministry? Alam niyo po, pag sinabi niyo na first priority ko family o first priority ko ministry, mali, kaagad tayo. Kasi po, hindi ginagawa yon na first priority ang family. Hindi rin ginagawang first priority ang ministry. Ano po ang dapat na first priority natin? God is our first priority. Nakakalito po yung pagpipilian na yon, family o ministry. Mali po yung premise nito pong comparison na to. Ang una po nating priority is God and the kingdom of God. Kaya po sa Luke 2:41-48, sabi, taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Ito po yung kanilang
itinerary, taon-taon. Hahawiin po nila ang lahat ng bagay para po mapagbigyan. Ito pong kanila pong pagtungo sa Jerusalem ito. Dahil pagdating po sa Jerusalem, aalalahanin nila ang Diyos, susunod sila, matututo sila sa utos ng Diyos, maalala nila yung mga ginawa ng Panginoon, they will glorify God, no? They will teach their children about God. Una po ang Diyos sa priority. Alisin muna natin yung tanong na, ano ba una? Family o ministry? Ministry is not God. God is our first priority. Dapat. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given or will be added unto you as well. Unahin daw po muna natin ang Panginoon at ang kaharian ng Panginoon. At lahat po ng ito, family, ministry, maidadagdag daw po lahat yan sa atin. Prioritize God above all else. Remember, meron po akong pinakapaboritong illustration na lagi ko nababanggit, pero doon sa iba po na hindi pa nakarinig nito. Yung paborito ko pong illustration ng butones. Di ba? Nagsuot ka ng polo, meron yung butas, meron yung butones, hanggang dito sa baba, mga 6 na butones yan. Pag ikaw ay nagkamali ng butones, sa unang butones, yung unang butones inilagay mo sa pangalawang butas, sunod-sunod na po lahat yan na magkakamali ka. Kaya mamaya, pag uwi mo ng bahay, hindi mo alam, napagtawanan ka na pala, hindi mo napansin, hindi pantay yung polo mo, mali yung pagsushoot ng butones mo, ang dapat mo palang gawin, tanggalin mo uli lahat yan at ilagay mo yung unang butones doon sa unang butas. Pag tama ang unang butones sa unang butas, lahat ng butones mo, tama na ang susunod. Pag mali yung una, mali na rin lahat. Yan po yung priority eh. Ang unang butones po natin ay ang Diyos. Kapag ka ang Diyos ang hindi mo inilagay sa unang butones mo, I promise you, magkakamali na lahat yan. Mali na yung pamilya mo, mali na yung turing mo sa kapwa mo, pati yung karir mo, mali-mali na, decision making mo, mali-mali na. Pero kung Diyos ang unang-una, tama yung butones, tama na rin po lahat ng susunod na butones na yan. Make God your number one priority. In everything, tanongin natin, asan ba ang Diyos dito? No, meron akong gagawin, meron akong didesisyonan. In all your ways, acknowledge Him. Isali ang Diyos sa usapan. Lagi pong magdasal, Lord, i-guide mo ako rito. Alam niyo po, hindi niyo natatanong, ang isa sa pinaka-favorite prayer ko, ganito, Lord, kung hindi mo kalooban to, pigilan mo ako. Napakaraming beses ko na pong pinag-pray ang prayer na yan. Lord, kung hindi mo kalooban to, pigilan mo ako. At talaga naman na-experience ko, pinipigilan po ako ng Panginoon. Biglang umuulan, no? Biglang kung ano man yung nangyayari, biglang tumatawag, cancel, pinipigilan po ako ng Panginoon. So in all your ways, prioritize God. In all your ways, acknowledge Him. This is the correct, because He is the correct and the strong foundation of everything. Yung family mo, foundation is God, correct po yan. Ministry mo, foundation is God, correct po yan. Pag magtatayo ka po ng bahay, magtatayo ka ng building, depende po sa foundation. Pag ang foundation mo mahina, babagsak yung buong building mo. God should be our first priority. God should be our foundation. Ito po, prioritize God and you will not be confused anymore. Subukan niyo po yan. Prioritize God, you will not be confused anymore. Nilapitan ka ng anak mo, Dad, basketball naman tayo. Sa Sunday, tagal na tayo hindi nagbabanding eh. Kung inuuna mo ang Panginoon, you will know what to say. Inuuna mo ang Panginoon, tapos nakita mo, itong anak ko maloko to eh. Ang daming ginawang kabalbalan nito. Tapos lumalayo ang loob sa amin. Tapos parang hindi niya kami kinikilalang magulang. Tapos ngayon lumalapit, tapos sinasabi niya, Dad, banding naman tayo. May ginagawa ang Diyos sa puso nitong anak ko na to. Huwag kang magsimba ng Sunday morning. Unahin mo siya. You will know. Marami pong tanong sa mundong ito na hindi niyo masasagot ng oo at hindi. Ang sagot ay ano? Depende. Napakarami pong tanong. Halos lahat ng tanong sa mundong ito, ang sagot, depende. Kakalaro nyo lang last week, nilapitan ka ng anak mo, Dad, banding naman tayo sa Sunday morning. Basketball tayo. Naglaro na kayo last week. Sasabihin mo, next, pwede naman tayo ng Sabado, anak. Pwede naman tayo ng Monday, kung gusto mo. Pwede tayo ng gabi, anytime. Huwag Sunday morning kasi mag-worship ako eh.
No? Depende doon po sa pangailangan ng sitwasyon. Prioritize God and then you will know kung ano po ang dapat natin maging tugon sa mga ganito po na situation na nangyayari po sa buhay natin. Because the ultimate goal of both family and ministry is to establish the kingdom of God. Ulitin ko po yan. The ultimate goal of family and ministry is to establish the kingdom of God. Not success, not happiness, but to establish the kingdom of God. No? Yung mga anak ko, hinahayaan ko lang na hindi mag-ministry, hinahayaan ko lang hindi makakilala ang Panginoon. Bakit? Sub-sub sa pag-aaral kasi. Ayoko mawala ang focus nila. Ano? Example lang ito ha. Ayoko mawala yung focus nila. Ayoko mag-distract sila. So, sige anak, mag-aral kayo. Mag-church. Hindi, wag na kayo mag-church. Mag-aral kayo. Lumaki yung anak mo, naging boss, yumaman, sumikat, tapos namatay, napunta sa impyerno. Success ba yun? Masaya siya. Ang daming kaibigan, tawa ng tawa, namatay, napunta sa impyerno. Success ba yun? Mga kapatid, ang success kapag kayang po mga anak natin, na ituro natin sa kanila na hindi lamang ito ang importante sa buhay. May buhay pa pagkatapos dito. Kaya dito pa lang sa buhay na to, unahin ng Panginoon. Unahin po natin yan. And then, God is the first priority. Listen, ministry is the second priority. Ito na, kinakabog-kabog na tayo niyan. Luke 2:49, sabi ni Jesus, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako ay dapat mamalagi sa bahay ng aking ama? Sa English, sabi ko sa English niya, mas maganda sa English eh. He said to them, why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business? Dapat inuintindi ko yung gawain ng Diyos. Kasi po sa Tagalog, sabi, sa bahay ng aking ama. Di pa, sabi, nasa bahay ka lang, nasa templo ka lang. Pero sa English, sabi, my Father's business. Yung ministry ng Diyos, yung pinapagawa ng Diyos, yung plano ng Diyos, dapat yun ang ginagawa ko. Okay, tingin po kayo sa akin. Ama mo ba ang Diyos? Kung ama mo ang Diyos, ano daw dapat ang ginagawa mo? Ministry ang dapat na ginagawa mo. Kung ama mo ang Diyos. Ano ba yung ministry? No? Bago ho kayo, himay-himayin po natin to. Ang ministry, sa Greek word po ay diakoneo. Diyan po kinuha yung word na deacon. No? So diakoneo. Ibig po sabihin nito ay service, /slavery pa nga. Ginagamit yung word na yan for slavery. But service to God and to others and for the kingdom of God. So therefore, ministry in a nutshell is anything, hindi lamang po ito sa church, anything you do for God in the power of the Holy Spirit, for the glory of His name, and for the establishment of the kingdom of God. Yan po yung ministry. Anything that you do. Hindi kailangan nasa church ka. Hindi kailangan na nasa pagpapastor ka. It is anything that you do for the glory of God and for the establishment of His kingdom. Therefore, ministry is anywhere. Pwede sa pamilya, pwede sa trabaho, pwede sa bus, pwede sa swimming pool, pwede sa outing. Ministry is anywhere. Okay? Ministry is anywhere. The church is not God. Pag sinabing ministry, naisip natin kagad Bible study. Naisip natin kagad worship. No? Naisip natin kagad tutugtog. Hindi. Ministry is anything that you do for God. It is anywhere. And having said that, therefore, dahil ang ministry pwede sa trabaho, pwede sa ganito, pwede sa ganyan, therefore, your family is your first ministry. Ang unang ministry mo ay ang family mo. Bago mo mag-focus ng ministry sa trabaho, tama naman yon. Your family is your first ministry. Ito pong inuuna po natin dapat. That's why in Luke 2:52, siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazareth at siya'y naging masunurin sa kanila. Now, ulitin ko ha. Your family is your first ministry, not the church. Let me be clear about this. Your family is your first ministry, not the church. Ano pong ibig sabihin niyan?
Kapag ka napapabayaan mo na yung pamilya mo, nanlilimahid na yung mga anak mo, malnourished na sila dahil wala silang makain, dahil Bible study ka ng Bible study, mag-resign ka sa pagiging Bible study leader. Umuwi ka sa bahay, magluto ka, kumuha ka ng gulay, tadtarin mo yung gulay, isigang mo, at bigyan mo ng masagana at masustansyang pagkain ang mga anak mo. Hindi ho magandang ministry na yung mga anak mo ay pabaya, pakawala, pagkatapos ikaw, puro ministry, yung iniintindi mo. Your ministry is your family, not the church. Hindi po pwede maging substitute ang church sa ministry mo, sa family mo. Hindi po pwede mangyari na, lalo na yung mga bata, no, nangyari po sa amin to nung araw, yung mga bata, kapag ka maghuhugas na ng pinggan, nasa church na. Pag oras na nasaing, nasa church na. Pag pinaglilinis mo na, pinaglalaban mo na, nawawala. Nasa youth fellowship na. Diba? Hindi ho ganon. Hindi ho pwedeng ganon. Hindi pwede i-substitute ang church sa ministry. Ito po, wag ho natin gagawing katwiran ng church. Wag po natin sabihin, no, pasensya na kayo mga anak, wala tayong makain ngayon. Bakit? Kasi may gawain sa church. Inuna ko yung gawain sa church. Your family is your first ministry. Huwag ko tayong malilito, ha? Huwag tayong malilito dyan. Kung nagkakagulo na pamilya mo, nagwawala na yung mga anak mo, mag-resign ka kung anumang ministry meron ka sa church. Magtutok ka sa pamilya mo. Siyempre laging may pasubali yan eh. Kung ang dahilan kaya nagwawala yung mga anak mo o yung pamilya mo, dahil wala ka. Kung yun ang dahilan. Pero kung iba naman pala yung dahilan, di kahit mag-resign ka sa ministry, wala rin mangyayari. Hindi naman yun ang dahilan kaya sila nagkakaganon Pero kung yun ang dahilan kaya sila nagkakaganon, dahil walang gumagabay, walang nagtuturo, walang nagli-lead, then kailangan ka nila. Unahin mo yung pamilya mo kaysa doon sa ministry mo. Attend to your family first, kung yun talaga ang reason. Hindi yung lasenggo naman talaga yan Kahit na mag-resign ka sa Bible study, mag-resign ka sa ministry, pag uwi mo, lasenggo pa rin naman talaga Wala ka naman, hindi naman ikaw ang dahilan kaya siya naging lasing, kundi dahil kung anumang whatever reason. Di ba? So, in fact, kung meron kang problema sa family, I hope hindi tayo magkalituhan, no? Kung meron kang problema sa family, ministry will help you. Sa totoo lang. Kaya hindi mo pwedeng bitiwan yung isa at kunin yung isa Kasi po, kumbaga sa bilog, magkasama sa bilog yan Kumbaga sa pedal ng bisikleta, pag tinapakan mo yung ministry, tataas yung family mo. Tinapakan mo yung family, kailangan mo ng ministry. Parang pedal ng bisikleta po yan. Nagtutulungan po itong dalawang yan. Hindi ho dapat nagko-conflict yan. Alam niyo ho ba kung kailan nagko-conflict ang family at ang ministry? Nagko-conflict ang family at ministry kapag magkaiba ng goal. Magkaiba ng goal. Pansinin niyo po ito. Bakit may question sa akin? May mga nagtatanong sa akin, Pastor, family o ministry? Bakit may question na ganun? Pero bakit walang question, Pastor, ano bang una? Family o trabaho? Bakit wala nagtatanong ng ganun? Kasi nagkakaintindihan sila. Priority natin pareho itong kumita. Kasi kung hindi sila nagkakaintindihan, kung hindi priority, bakit may mga nag-OFW? Bakit may mga magulang na iniiwan yung anak para kumita? Kasi nagkakaintindihan sila, kailangan natin ito. Mawawala ka, hindi mo makakasama, lumalaki yung mga anak mo, pero para sa future naman natin yung ginagawa mo Naintindihan po nila yun. So wala nagtatanong, family or work. Wala rin nagtatanong, Pastor, family or studies? Wala rin nagtatanong yan. Kasi same goal, makagraduate. Walang conflict. Pero pagdating sa family and ministry, may conflict. Bakit po? Kasi magkaiba ng goal. Alam niyo ba na mayroong mga pastor na mag-asawa? Babaeng pastor, lalaking pastor. Mayroong mga gano'n na churches. Ang pastor nila mag-asawa. O kaya hindi man mag-asawa, pero hindi, mag-asawa. May mga classmate po ako na ganyan. Nag-aaway kaya sila sa family or ministry? Lagi ko hindi. Hindi sasabihin nung kanyang asawang babae, Bible study ka ng Bible study. Hindi na kita nakakita sa bahay. Hindi sasabihin ng babae yon. Why? Kasi pastora din siya. Nakakaintindihan po silang dalawa. Pag pareho ng goal, clear ang goal, walang conflict. Pero kapag magkaiba ng goal, dyan po nagkakaroon ng conflict.
So, eto po, ang challenge para po doon sa mga nagsasabi na, okay, okay. Marami hong mga tao, ang kanila pong sinasabi ay, Pastor, my family is my ministry. Hindi ko alam kung ikaw yan, no? At totoo naman yan, I agree, dapat talaga, your family is your ministry. But if you really believe so, that your family is your ministry, lead them to the kingdom of God. Kasi para sa atin po, ang ibig sabihin ng family, ministry, ang ibig sabihin is presence eh. No, parang simplify lang po. Ang ibig sabihin ng family, family time. Yan ang ibig sabihin eh. Family time. Ano ibig sabihin? Outing. Ibig sabihin, pag Sunday, wag tayo mag-church, mag-weekend, tayo, get away. Yun ang ibig sabihin eh. Priority ko ang family. Ibig sabihin yung presence. Ganon din yung ministry, no? Presence din sa ministry. Now, if your family is truly your ministry, lead your family to God. Hindi pwede na ministry mo, family mo, pero ang lalayo nila sa Diyos. O wala kang ginagawa para ilapit sila sa Panginoon. Disciple them. Teach them to obey. Baptize them in the name of Jesus. Yun pong ibig sabihin that your family is your ministry. You know why? Teach them to love God before the world teaches them not to. Satan is after our kids. No, the enemy, the devil is after our kids. Kasi po sa atin, medyo nataniman na po tayo ng Word of God eh. Kaya medyo ang devil, medyo siya ng kaunti sa atin eh. Sige, may mission pa rin tayo dyan, pero dito tayo sa mas mahina, mas madaling turuan itong mga batang ito. The enemy is after our kids, your children. Lead them to God. Truly make a ministry out of them. Sila po talaga yung unahin natin sa ministry. Sila po talaga. How? Lead them. Another, love them. Be a loving person. Minsan po kasi yan ang problem eh. Si nanay, lagi nasa church. Lagi namang galit. Si tatay, laging nagba-Bible study. Ang sungit-sungit naman. No, minsan po tayo, hindi makapag-ministry sa mga, sasabihin natin, ministry natin yung family natin, pero ang lupit-lupit natin sa mga anak natin. No, hindi ko alam kung sino wala naman nagsusumbong sa akin. Okay, nakakala nyo meron. Wala nagsumbong sa akin sa mga anak ninyo. Pero merong mga magulang, dumudugo ang mukha ng anak. No, merong mga magulang, kawawa yung mga anak. Pinapahiya yung anak. Merong mga magulang, ginugutom yung anak, binubugbog yung anak. Tapos sasabihin, my family is my ministry. Not true. Hindi po totoo. Love your family. Huwag silang pabayaan. Mga mamaya, ang papayat na ng mga anak mo. Tapos ang lalaki ng tiyan. Yan tayo eh. Di ba? Love your family, be loving to them. And if you're not a parent, at sinasabi mo na my family is my ministry, may kapatid ka, mahalin mo yung kapatid mo. Love your brother. Love your sister. Doon mo man lang ipakita na maka-Diyos ka. Kung hindi ka maka-attend ng church, hindi ka maka-attend ng Bible study, hindi ka maka-attend ng discipleship, pakita mo na mahal mo kapatid mo. God will be honored. Matutuwa ang Panginoon dahil mahal mo yung kapatid mo. Obey your parents, tulad ni Jesus. Si Jesus nga, Diyos na, sumusunod pa sa kanyang magulang. Diba? Respect your parents. Pero if you want to really make your family as your ministry, spend time with them. Spend time with them. Kasi po ang sinasabi, lagi na lang nasa ministry. Tapos, ano yun, sasabihin natin minsan, hindi, my family is my ministry. I will spend time with them. Pastor, hindi ako makaka-attend ng Bible study, hindi ako makaka-attend ng gawain, hindi ako makakaganto, makaganyan, kasi I want to spend time with my children. We say that. Pag kayo ba nagdi-dinner, nag-uusap ba kayo? O nagsi-cellphone kayo? No, sometimes tayo, natin, kinokontradict po natin sarili natin. Gusto mo pala mag-spend time sa family mo, umuwi ka na maaga. Di ba? Umuwi ka na maaga. Magkwentuhan kayo. Kamustahin mo siya. Kamusta school? O, kamusta yung plano natin sa buhay? Quality time.
Hindi naman kailangan na outing, hindi naman kailangan magastos, hindi naman kailangan restaurant. Diyan pa lang sa bahay, magagawa na po natin yan over dinner time. Play with them. Ano ba hilig nila? Di ba? Play with them. Samahan po natin sila. Spending time with our family is important. Bakit po? Bakit po? Whatever you are doing, ano ka ba? Nagtatrabaho, nagninegosyo, or whatever you are doing, lalo na kung nagtatrabaho ka, at masipag kang empleyado, listen to this, mga ate, mga kuya, you are replaceable. Kapag ka ikaw namatay, imagine mo kung anong posisyon mo ngayon. Manager ka ba? Ikaw ba ay supervisor? Ikaw ba ay kung ano man? Pag ikaw namatay, next week, mag-hire sila ng kapalit mo. Maliban na lang kung ikaw ang tagapagmana ng kumpanya. Ay, iba ganun no? Dapat uwian na alas 5, alas 8, nandoon pa. Kung hindi ikaw tagapagmana ng kumpanya, papalitan ka nila agad-agad pag namatay ka. Pero, yung pagiging tatay mo, walang papalit sa'yo. You are not replaceable as a father. You're not replaceable as a mother, as a parent. Hindi ka pwedeng palitan. Ikaw lang yun. So spend time. Spend quality time with your family. Alam ko po, sa panahon natin ngayon, napaka-challenging po niyan. Mga sinasabi ko na yan. Pero that is very important. And also, if your family is truly your ministry, provide for them. Hindi pwede yung ministry ka ng ministry, pagkatapos utang lahat ng kinakain ninyo. Hindi pwedeng ganun. Dapat nag-iisip paano magpo-provide sa ating mga family. Kaya po, eto po, no, I can say this. Pagka meron po tayong mga kapatid na, Pastor, hindi ako makaka-attend sa gawain. Pastor, hindi ako pwede sa ganyan, sa ministry, ganyan. Bakit? Pinapapasok po ako eh. Naintindihan po natin yun. May trabaho po eh. Naintindihan po natin yun. Kasi po, importante talaga yun. Kailangan na ipakita natin sa family natin that we are providing for our families. Importante po yan. Kaya, kung walang choice, last time, di ba, yun ang word na binitiwan natin, magsisimba ka ba o hindi? Okay lang na hindi ka magsimba kung walang choice. Pero kung may choice, choose ministry. Ganon din dito eh. Bakit ka hindi nagmi-ministry? Kasi walang choice eh. Kung walang choice, no, pinapasok ako, pag hindi ako pumasok daw, tatanggalin ako eh. Walang choice, okay lang yun. Naintindihan po natin yan. Pero kung may choice, tapos hindi mo pa rin pinili na magamit ng Panginoon, pananagutan po natin sa Diyos yan. Choose to be to be used by God in the ministry. So if your family is your ministry, okay, ito po maganda eh. Doon po sa mga nagsasabi na my family is my ministry. Therefore, if your family is your ministry, what kind of family should you be having right now? So ang family mo pala is ministry mo, therefore your family now is a godly family. A happy family, a healthy family, a blessed family. If your family is truly your ministry. Bakit ko po sinasabi yon? Kasi po mayroon po malaking question sa isip ko po eh. Is family really a ministry or an alibi? Is it ministry or is it alibi? Paano mo masasabi na ministry mo yung family mo, alas 8 na ng gabi, hindi ka pa nakakasaing? Dahil tinatapos mo pa yung Korean novela. Hindi pa kumakain, alas 9 na ng gabi, hindi pa nagdi-dinner yung mga bata. Dahil tinatapos mo yung nagbi-binge watch ka ng episode ng season ng mga Korean novela. Di ba? Is it a ministry or is it an alibi? Alam po ng Diyos yan. At palagay ko po, alam din po natin sa puso natin yan. Kinakain nila puro delata. Delata na tira pa. Kawawa. So how to know your family is your ministry? Siyempre po, kapag ka napapalapit po sila sa Panginoon. Now, you will know that your family is truly your ministry kapag ka napapalapit po sila sa atin pong Panginoon. Mga kapatid, ito po importante po ito.
Kanina pa tayo nagsasabi, family or ministry? Family or ministry? Alam niyo po, ang tunay na enemy of family, okay, the true enemy of family is not the ministry, but cellphone. Yan ang tunay na enemy ng ating mga pamilya. Hindi po Diyos, hindi Bible study, cellphone. Ang kaaway po natin, dinideclare na natin yan. Alam na ho natin lahat yan. Sino ba naman? Hindi, pastor. Siyempre, cellphone, importante yan. Depende kung paano mo ginagamit. Kung puro YouTube yung ginagawa mo, puro TikTok yung pinapanood mo, puro Facebook yung nandoon ka, at puro Shopee ang nakalagay sa cellphone mo, it is your enemy. Nagiging kalaban na po natin yan. Kanina po, sabi natin, dinner time. Dapat kinakausap mo yung mga anak mo. Ngayon, dinner time, asaan kayo? Diba? Nagsa-cellphone kayo lahat, dinner time. Diba? Magchat-chat ka pa, pakipasa yung ulam. Sobra. Ganyan na sa bahay ngayon no? Pagka, sa taas lang, chat-chat mo pa para bumaba. Kasi po, yung cellphone na yan, iba na talaga ginagawa sa atin yan. Sobra-sobra na po yan. Kung naghahanap kayo ng gigirahin, yan po ang girahin ninyo, yung cellphone na yan. Mag-isip ng paraan kung paano natin ma-regulate ang paggamit ng cellphone. Awa ng Diyos po, kami po, awa ng Diyos sa bahay namin. Yung po mga anak namin, syempre nagsa-cellphone din naman po yan. Pero awa ng Diyos po, kapag kumakain po kami, bawal ang cellphone. At nasusunod po yun. May isa lang hindi sumusunod. Yung bunso. Pero araw-araw, tuwing tanghali, papagalitan mo yun. Nathan, bitiwan mo yung cellphone. Kinagabihan, Nathan, bitiwan mo yung cellphone. Susunod na umaga, Nathan, at talagang sa loob po ng buong taon, wala na kami sinabi tuwing kakain, kundi, Nathan, bitiwan mo yung cellphone. Pero at least po yung ibang mga anak, hindi na talaga nagsa-cellphone. Pero alam nyo ho, paano nyo ma-accomplish yan sa bahay para yung mga anak ninyo hindi magsa-cellphone? Bitiwan mo cellphone mo. Ikaw ang unang-unang magbitiw ng cellphone mo. Maglagay ka ng tabo, katabi nung kainan, lagay mo yung tabo, kakain na, lagay mga cellphone sa tabo. Lagay niyo yung mga cellphone niyo sa tabo. At kumain kayo bilang isang pamilya. Yun pa lang, ang laking ministry na po niyan. Sa worship time, sa ganito, cellphone, kalaban din po yan. I hope pag nag-worship po tayo na ganito, unless kung meron po kayo inaantay na napaka-importante na tawag, ilagay nyo na lang po sa airplane mode, yung mga cellphone ninyo, para nakafocus po tayo. Kasi pag hindi natin nilalagay sa cellphone mode, iniisip po natin, baka may nag-text, baka may nag-PM, ilan na kaya nag-like. Tine-check pa natin lagi na ganun yun. Kalaban ng cellphone. At kahit po ang family, sasabihin ng family, mag-outing tayo, mag-bonding tayo, umalis tayo. Pagdating po sa resort, ano ginagawa ng mga bata? Cellphone! Akala ko ba magbabanding tayo? Ba't kayo nagsa-cellphone? Lagay lahat dito yung cellphone, lagay sa bag. Lalo po ngayon, ang mura ng data, 50 pesos, 70 pesos, good for 3 days. Yung mga bata, maski saan, nagagamit po nila. Mga kapatid, sinisira ng cellphone ang mga pamilya natin. Yun ang mga nakakaintindi na rito, yung mga high school na, yung mga senior high school na, yung mga college na, naintindihan na natin ito, wag na tayong magpabigat. Tulungan na natin ang mga magulang natin. Pero una-una po syempre tayo mga magulang. Control. Kaya niyo bang kontrolin ang sarili ninyo? Kaya niyo bang kontrolin yung daliri ninyo? Sabi mo, hindi, last na to. Last na. Pero sumungaw yung sumunod Hindi, last na talaga to. Sumusungaw lagi. Yung kasunod, tayo po ang mauna. Tayo ang mauna. Gusto niyo pa ba? Nasabihin ni Lord na para mailigtas ko sa cellphone, ang pamilya ninyo, pasasakitin ko ang ulo ninyo pag 30 minutes na kayo nagsa-cellphone. Dapat yata ganun, sakit na ng mata ko, kati na ng mata ko, 30 minutes na ako nagsa-cellphone. Dapat yata ganun ang gawin ng Panginoon. So mga kapatid, aalma ang mga anak ninyo, ang mga anak natin. Hindi sila papayag. Pero sino ba nasusunod sa bahay nyo? Sila o kayo? Walang sumagot. Di ba? So yung mga anak po natin, let's do our best. What if sabihin ninyo, anak, wala na tayong pera, pinutulan tayo ng PLDT.
Isang buwan kayong walang cellphone. Ano kaya nangyari? No? Baka after ng 1 month, nagyayakapan na kayong magnanay dahil close na kayo. No, hindi na ho kailangan dumating sa ganun. Let us do our best. Kasi ngayon pa lamang po, hindi natin makontrol yan. Become monsters when they grow up. Yan po ang girahin natin. Hindi ministry ang enemy. Pag yung pong anak ninyo ay puro Bible, go ahead. Sige. Di ba? Kahit na ano, go ahead. Pero kung puro cellphone, yan po ang girahin natin. May pangalawa pa hong kalaban ang family. Una is cellphone. Pangalawa, nagsisimula rin sa selfishness. Selfishness. Pagiging makasarili. Yan po yung sumunod na kalaban ng mga family natin. Gusto laging siya yung panalo, gusto laging siya yung nasusunod, gusto laging siya yung pinagbibigyan, siya yung masarap ang buhay, siya yung nagdidesisyon, gusto puro siya. Walang konsiderasyon sa kapwa. Panibagong problema po yan ng mga families po natin. So as you can see mga kapatid, family and ministry are not enemies. Hindi po sila magkalaban. Alam nyo, paano natin masusolusyonan yan? Ito po. Yan. Para masolusyonan po natin yan, we have to balance family and ministry. Hindi palo kayo, violente naman kayo eh. Kailangan po natin mabalanse ang family at saka ministry. Paano natin babalanse ang family at ministry? Okay? Tingnan natin ito. Pagpalagay natin ito yung family, ito yung ministry. So, babalansihin mo. Ano ba to? Pinractice ko kanina to eh. Ayan, okay? So, babalansin mo yung family and... okay. Babalansin na. Pagpalagay na, balansin na. Okay? Babalansin mo. Paano mo babalansin yung dalawang yan? Balansin na. Eto ngayon, walang gagalaw. Kasi pag may gumalaw dito, hindi na balanse. Pag may gumalaw sa kabila, may gumalaw sa family, hindi na balanse. So paano ngayon ang gagawin po natin? Pero bago ko po ituloy ito ito po ay hindi talaga family, tapos ito ay hindi talaga ministry. Ito po, buo mula rito hanggang dito ay ministry. Na wala akong hati ang family at ministry. Ministry po lahat yan. Paano lang natin siya kailangan balansehin? Kapag balanse na po ang family mo at ang ministry mo, kung walang gagalaw, walang problema. Kasi habang buhay na siyang balanse. Lagi namang may gumagalaw eh. Biglang may nagka-problema sa ministry, biglang may nagka-problema sa family, biglang may priority. Mararamdaman mo, may tumutulak na pressure dito, naiiba yung balanse. Diba? Naiiba ngayon yung bigat dito, mas mabigat ngayon ito. Hindi na ngayon balanse. Ano ngayon ang dapat natin gawin? Pagpalagay na ikaw ito yung puso mo, ito yung puso mo, ito yung priority mo. Yan yung priority mo. Kung ito po ngayon, ang pressure, ang need, dapat po, umalis ka dyan sa gitna. Ilipat mo po yan dito. At pag inilipat mo yan dito, balanse pa rin, di ba? Balanse pa rin. Tama pa rin po yung balanse niya. Dapat po, gumagalaw yung priority po natin. May pagkakataon na kailangan ka dito sa ministry, dun ka sa ministry. May pagkakataon na kailangan ka dun sa family, then lumapit ka naman dito sa family. Hindi ko pwede sa gitna lagi. Hindi pwede lagi na mabigat na nga ito. Di lalong, pero pag lumapit ka na ganyan, pumapantay pa rin po yan, bumabalanse pa rin po yan. You need to know your heart. Dapat po yung heart mo kaya po mag-adjust. Dapat po yung heart mo, alam mo na, kailangan ako sa ministry ngayon, nagkakagulo. Sabi mo sa family mo, mga anak, asawa, nagkakagulo. Nag-aaway si ganto't si ganyan. Na may problema sa ganto't sa ganyan. Kailangan magbuhos muna tayo ng oras dito. At maunawaan po nila yun kasi nag-move ka ng priority mo doon. Pero this time naman, sabihin ko sa inyo, kung pastor ako, sabihin ko sa inyo, mga kapatid, mga leaders natin, kailangan ko po munang mawala ng mga 2 linggo, 3 linggo, kasi po yung aking asawa ay may gantot, may ganyan, tapos merong ganon. So, mawawala po muna ako. We need to know kung kailan po natin siya gagamitin. Now, there was a time na hindi po ako nag-church. Naalala niyo po ba yung time na yon?
na nag-take ng entrance exam sa college yung anak ko. Malayo, hindi niya alam yung pupuntahan, 16 years old, magbibiyahe mag-isa, Sunday morning exam. Ano ang choice ko? Ang choice ko, kumuha ko ng ibang tao, pasamahan ko yung anak ko. Pero anak ko yan eh. So ang ginawa ko po, sinabihan ko si Pastor Christian, siya muna yung mag-speak. Hindi ako mag-church dahil yung anak ko, kailangan samahan ko doon sa kanyang pupuntahan na exam. We need to know kung kailan po tayo dapat mag-prioritize ng family at mag-prioritize ng ministry. We need wisdom coming from the Lord. So mga kapatid, as we close, mali na puro ka family. Pero mali din na puro ka ministry. Make your family your ministry. And as kids, obey your parents. Gayahin po natin si Jesus. Siguro po, as I close, meron lang po akong gustong iwanan sa inyo. May time pa naman. Si Jesus po, kung tatanungin ninyo, bakit si Jesus sumunod kay Mary, kay Joseph at saka kay Mary, nung sinabi nila na, uwi, sabi ni Jesus, okay, uwi nga si Jesus at naging masunurin. Bakit po? Tingnan niyo po itong tatlong estado sa buhay ni Jesus. Nung si Jesus po, 12 years old, ang sabi po ni Mary and Joseph, uwi. Ang ginawa ni Jesus, umuwi. Nung si Jesus po ay binata na, ang sabi ni Jesus, gawin mo nga water yung wine. Ano sabi ni Jesus? Huwag mo akong pangunahan. Sumasagot na. At nung si Jesus po ay nagmi-ministry na, sabi ng mga tao, Jesus, andirito yung anak, yung ina mo at yung mga kapatid mo, nanay mo at yung mga kapatid mo. Ano sabi ni Jesus? Sino ang aking inay at mga kapatid? Ito mga inay at kapatid ko. Nakita niyo po yung tatlong pagkakaiba na yun? Nung bata si Jesus, sumunod siya agad. Nung binata na si Jesus, sumasagot na. Nung pangatlo, nung malaki na si Jesus, ano na? Tumututol na. May sarili ng desisyon. Ganyan po tayo sa mga anak natin. Ang mga anak po natin habang bata pa, natuturuan pa ho natin yan. Teacher ka. Commander ka habang bata pa. Pag sinabi mo, tulog, tulog. Di ba? Kain ng tanghali, kain ng tanghali. Di ba? Sumusunod kasi bata pa. Pag lumalaki na po yan, mga teenager na po yan, sumasagot na yan. Tulog. Bakit? Sumasagot na. Naghahanap ng katuwiran. At pag malaki na ho yan, tulog. Ayoko. Naiiba. Alam niyo po yung mga anak natin, naiiba. Depende po sa level. Nakaka-conflict kasi po sila naiiba, tayo hindi. Tinuturing po natin sila kahit malaki na sila, tinuturing po natin sila na parang maliit pa rin sila. Pag maliit po sila, teacher ka, commander ka, ikaw masusunod. Pero pag mga high school na po sila, coach ka na lang. Ikaw na lang magsasabi, gusto bang gawin to? Gusto bang gawin yan? Sila pa rin ho yung, itutulak-tulak mo lang, pero sila na ho yung nagdidesisyon. Pag sila po ay adult na, wala ka ng karapatan. Nanay ka, tatay ka, oo, pero sila na yung nasusunod sa buhay nila. So, mag-adjust din po tayo. At yun naman ng mga anak na nandito, pati dyan sa mga nasa online, hanggat nakatira kayo sa nanay at tatay ninyo, silang masusunod, hindi kayo. Amen! Okay. Mukhang yun lang matatandaan nyo sa sermon na to, ha? Totoo po yun. Habang bata ka pa, magulang mo masusunod sa'yo. At kahit matanda ka na, pero nandun ka pa rin sa magulang mo, sila pa rin ang masusunod sa'yo. Bakit? Bakit? Kasi po, bakit ha? Kasi po lahat ng nasa bahay ng magulang mo, pananagutan nila. Diba? Nagkaroon ng kaso, nagkaroon ng gulo, sila ang lalabas sa harap sa pulis. Sila ang pipirma, sila. Kahit na hindi ka na minor, kasi bahay nila yun, nakapangalan sa kanila yun, pag-aari nila yun, pananagutan nila yun. Paano naman? Pastor, gusto ko ako masunod eh. Ano dapat mong gawin?
Alam nyo na yon. Ano dapat mong gawin? E di, tumayo ka sa sarili mong paa. Okay? Mag-rent ka, kung hindi mo pa kayang bumili. Bumili ka, kung kaya mong bumili. O mag-asawa ka ng may bahay na. Mas maganda yon. Pero yun po, kaya po yung maganda kay Jesus marunong siyang mag-adjust. Alam niya kung kailan ang family at alam niya po kung kailan ang ministry ang masusunod sa kanya. So tayo po, mga kapatid, mga kaibigan, give time for your family as your ministry. Your family is your ministry. Lead them to the Lord, lead them towards godliness, and receive God's blessing towards your family because of your presence and your ministry towards your family. And as we end, sabi po sa Luke 2:52, patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos, ministry, at sa mga tao, family, balanse. So manalangin po tayo. Lord, ngayon pong umagang ito, dalangin po namin, ikaw po nawang magpatuloy ng mensaheng ito. Huwag po nawang matapos ngayong morning na to, Panginoon, ang mensahe, kundi paglabas namin, itatak mo po sa puso't isip namin. Ituro mo po sa amin, Lord, balansihin niyo po ang buhay namin. Bigyan niyo po kami ng wisdom and discernment para maging maayos po ang paghawak namin sa aming mga pananagutan sa buhay. At Lord, ngayong umagang ito, salamat dahil nandito ka, kinausap niyo po kami, at dalangin namin po, Panginoon, patuloy na gamitin niyo po kami sa aming family at sa aming ministry, at nawa, Lord God, maging tunay na ministry po namin ang aming mga families. Salamat, Lord, in Jesus' name, Amen. Amen.